Welcome to Love Lines. Good morning, Philippines! Hello world! Araw na linggo, taasin na tayo. 16th nga ba? Ika-16 na linggo ng karaniwang panahon. Chill lang kami ng Love Lines. Yung cute ng doggy, oh. Parang wolfie. Parang wolfie. Yun know. Okay, it's a Sunday morning kaya ako ay naka-shade at naka-long sleeve. At ang ating mayo. So, gaya ng dati, yung sapatos na itim. All weather shoes eh. Lahat ng weather pwede siya. Pwede siyang basain kasi ano to, rubberized plastic, parang ganun yung material na. Ayan, ganda ng langit. May ulap doon. Ayan o. Okay. Nag-red lips ako ngayon. Red lips. Sayang ng lipstick eh. Kung hindi gagamitin. Oops. Ang aking favorite fruit. The miracle fruit. Kita ba? Ayan. Marami siyang bunga. Kinakain kaya nila to? Wala na yung puno. Nasa puno, oh. Ay, nahulog. Nasa katawan niya yung ano. Nasa katawan tumubo yung prutas din na baby. Ito sa gilid. Ito sa gilid. Pinakalihan niya tayong lumago sa kabanalan ang pagbunga ng kabutihan sa pamamagitan pagpapahayag ng salita ng Diyos mula sa aklat ng karunungan. Pagpapahayag mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga Tagawa. Hayaan muna silang lumaki kasama hanggang anihan. Marahil mga kapatid, ito rin yung tanong namin. Sa gitna po ng amo ng Panginoon sa atin, tayo ay pinaniman ng mabuting butil ng trigo. Trigo ng pagmamahal. Trigo ng kapagkumbabaan. Trigo ng pagpapatawad. At trigo na tinatawag nilang misyon. Mga kapatid, hindi nais ng Diyos na tayo mapahama. Pero, hinayaan niya ang masasama. Ang masama upang lumabas ang ating kabutihan at hindi tayo padadaig sa masama. Marami sa atin ang nagtatanong. Thomas Green, na ang bukirin po ay larawan ng ating sariling kaluluwa. Hindi lang sa mundo, may trigo at may damo. Sa ating mga puso mismo, may mga damo at trigo. Sa ating puso ay tinaniman ng Diyos ng kabutihan at sinamahan ni Satanas ng kahinaan. May kapanalan at hinaluan ni Satanas ng kasalanan. Pag-ibig na siyang nagbibigay
ang itinanim sa talas ay pagiging masalit. Ito rin po ang karanasan ni San Pablo, Apostol. Sabi niya, hindi ko ginagawang ang mabuting nais kong gawin, kundi ang masama. Hindi ko ibig yung siyang gawin, pero yung nagagawa ko. Halimbawa, ngayon, ang babait niyo, pinahihintulutan niya ang pakikibaka nito upang manatili tayong mapagpakumbaba at umapit sa kanyang biyaya at pagpapala. Sabi na po ni Papa Francisco, ang dating sa Papa, marahil hindi lamang natin dapat itanong, sino ba ako? Dapat ang tanong, kanino ba ako kumakampi? Kanino ba ako kumakampi? Mga kapatid, ang trigo at damo ay hindi lamang nasa pag-ibig. Alam mo kung nasaan? Nasa mga puso ng bawat isa sa amin. May kabutihan tayong gustong gawin, ngunit may pagkakataon na dadala tayo ng galit, nadadala tayo ng inggit. Halimbawa, nagsisimba, tumamakanaan, nagsiserve, mababait sa altar. Pero paglabas, nauubusan ba kayo ng mga nanay ninyo? Alam niyo po, ang una nating bukirin, ang pinagkatiwala sa akin ng Diyos ay ang ating pamilya. Dito tumutubo ang trigo. Yung sinabi ko kanina, trigo ng pagmamahal, trigo ng paggalang, trigo ng pananampalataya at pagpapatawad. Sa mga anak na nandito ngayon, habang tumataas ang grado, maayos pa ba ang inyong mga mundo? Baka naman habang tumataas ang grado, palasagot na kayo sa mga magulang niyo. May mga anak po kasi, pagkakaw sa langit tamaan sana. Minsan siya na yung mali, siya pa yung galit. Siya na yung mali, siya pa yung may kakayanang mag-silent treatment sa kanyang magulang. Pero pag nagutom, lalabas, kakain ng niluto ng kanyang nanay na tinuturing ng kaaway. Idiwa. Mga kapatid, sa mga mag-asawa na nandito ngayon, ano ang inyong pinagyayabo sa inyong buhay? Trigo ng pagmamahal o trigo ng sama ng loob? Diba? Kasi minsan kayo mag-asawa, sa gabi, nag-I love you. Ang tanong, pinapayagan ba natin manaig ang damo sa ating bahay? Sino pinagpapanaig natin? Ang trigo o ang damo? Mga kapatid, mahalaga na makita po natin yun. Diba? Sa mga anak na nandito, ano yung pinagyayabong mo? Yung trigo ng takbo? O sama ng loob? O trigo ng pagmamahal? Minsan kasi may mga kabataan, hindi mo lang mabigay ang gusto, parang pinagsakluban na ng langit at lupa. Akala mo pinagkaitan na ng karapatan niya. Pero pag-utusan mo naman, naku, katatamahan. Ano? Mga kapatid, piging sa tabi. O baka siya yan. No? Baka siya yan. May mga anak naman. Ang babae sa simbahan. Pero paglabas, palasagot sa magulang. Hindi sa katabi. No? So mga kapatid, tayo po, bakit hindi agad pinumutanda mo? Yun ang tanong sa Ebanghelyo. Alam niyo kung bakit? Baka kasi mas muna. Bakit? Kasi tayong mga tao, mas madali sa atin na pusunan. Yan. May mag-asawa dyan. Nag-away. Dahil
Ngayon sa social media, anong solusyon ng mga tao? Patayin. Ubusin. E kung anak mo yun, papayag ka. Kung anak mo yun, papayag ka. Ang dali natin ubusin. Pero pinapaalala sa atin ng Ebanghelyo na hindi dapat tayo magkaroon agad na mapangusgang puso. Bagkus, mas piliin natin ang umunawa, magmahal, at magpatawa. Sa ating buhay, mga kapatid, bigyang ilaw natin, sino ba yung kinakampihan mo? Ayan. Huwag mong tanongin ng Diyos, sino ka? Ang tanong, sino ba yung kinakampihan mo? Kasi may kasabihan sa English, birds of the flocks together. Yan lang yung mga kasama sa kanyang dinadala. Pagkatapos ng rosaryo, anong pinag-uusapan niyo? Pagkatapos ng simba, ano ang pinag-uusapan niyo? Saan tayo dinadala ng ating mga pagtitipon? May mga kakilala ako, kung makapost ng Bible verse, pero makapagmura sa bahay, at hindi. May mga magulang ang gaganda sa Facebook, yung mga nakuhugitan. Na, mga kapatid, hamunin po natin ang ating sarili. Kapag nagkamali ba yung anak mo, pinagagalitan mo agad? O pinagpapaliwanag at pinakikinggan ang kanilang unahin? Sa mga anak na nandito ngayon, when was the last time na nagsorry ka sa nanay mo na sinagot mo ng pangalan? Sa mag-asawa na nandito, when was the last time nag-sorry kayo sa isa't isa after yung magbangayan at magmurahan? Hindi natin maasahan ang mga bata na matututong magpatawad kung tayo yung mga magulang ay hindi marunong umunawa ang pagpatawad. Alam niyo po, mga kapatid, sa mundo ginagawa natin, kahit anong gawin mo mabuti, kahit anong gawin mo tama, maniwala sa akin, mamasamain ka ba ng mga tao. Pagbigyan mo minsan, pag pinagkaitan mo, isa ka ng pinakamasamang pamagana. Diba? Pero, kapag kasi nakikita na lang natin ating pangit, lahat na nakikita natin negatibo, yun na rin yung laging lumalabas sa ating hiling. Kaya mga kapatid, huwag natin kalimutan na pinunlaan tayo ng Diyos ng mabuting trigo ng pagmamahal, kapagpapalaan, at pagpapatawa. Mga kapatid, sa gitna po ng habon ng buhay na tayo ay minamasama ng tao, kahit gumagawa ka ng mabuti, minsan gagawa ka ng mabuti, ikaw pa yung Jesus. Gumagawa ka ng tama, ikaw pa rin yung minamasama. Pero ito yung aking paalala sa inyong lahat, mga kapatid. Magpatuloy tayong gumawa ng tama, kahit na tayo minamasama, sapagat sa Diyos, meron pagpapala sa mga tao, mapagpakumbaba at gumagawa ng tama. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos Ama. Kasama ko
Andiyan naman yung si Mama Mel. Ay, teka lang, baby. Pinangakuan ko to nung ano eh. Ano yung word for the day natin? Kabutihan, no? Yung trigo at damo. Yung kabutihan at kasamaan na tumubo. Yung masama at mabuti yon. Ayan sa gospel. Judgment. Patience pala. Be patient. Kasi wag daw maging judgmental din. Wag kang wag mo nang maghusga. Bigayan muna ng pagkakataon na magbago. Yung mga words na yun. So, kagaya ng wag kang masyadong judgmental. Ibig sabihin, gaya nung no? Patayin agad, bunutin agad, hindi ganun ang ginawa. Dahil, yung masasama ay binibigyan pa ng pagkakataon na maging mabuti. So, bigyan ng pagkakataon, may second chance. Ganun di ba? Yung prodigal son nga, ganun. Napunta ko doon. So, yun. That's it. Sa pagdating ng panahon ng anihan, saka alisin yung damo para hindi maapektuhan yung trigo. Kasi pag binunot agad, baka mabunot din yung trigo. So, sa kabuti, sa atin naman, bigyan ng chance na magbago kasi pag hindi talaga, bunutin pagdating ng panahon. Okay. So, huwag agad-agad i-condemn. Huwag agad pagalitan, makinig muna. Diba yung anak? Hindi porke may nakita kang ginawang mali sa surface, baka naman may dahilan. At alamin muna. So, huwag agad-agad kunilahin. Huwag agad-agad parusahan. Yun. Makinig muna kung talagang kinakailangan. So, yun yung fairness. Anong tawag doon, nak? Yung good judge. Di ba? May due process. Yun. Okay, so that's all. Thank you for watching. Have a good day. God bless you. God bless you. In God's beautiful creation. Shout out Luchi and Pretro. Thank you, subscribers and viewers. Maraming salamat. If you want to go to your channel, hit the join button. God bless everyone. Have a great day and week ahead. Natingnan mo ikaw sa camera. Okay, bye-bye now. God bless, Mama. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.